Good morning guys! For today's video ay i-explain ko naman sa inyo ang magiging problema kapag panay ang ulan. So pang-anim na araw na umuulan kahapon at finally umaraw-araw na siya. Actually nakalagay pa rin sa schedule is maulap pero hindi ko alam, nakuha natin sa panalangin na umaraw-araw siya ngayon. Pero hindi tayo sure kasi hindi blue ang langit sa banda doon, parang medyo maulap. Nakasulat naman sa ating schedule ay maulap. Kaya nagtataka ko bakit naging maaraw. At eto nga guys, ang number one na nagiging problema kapag panay ang ulan, lalo na, hindi lang sa strawberry to guys marami sa lahat ng ating mga pananim, ay hindi magiging maganda yung result ng ating mga itatanim kasi nga laging basain lupa, so possible na magkaroon sila ng sakit or ng fungi sa kanilang mga ugat kasi lagi silang babad sa ulan. At ang unang palatandaan na lagi silang babad sa tubig ay makikita nyo every morning na after ulan ay magkakaroon sila ng mga ganito guys. Yan yung sign na may excess tubig pa sila sa ilalim nila. So nilalabas nila yan sa kanilang dahon. At makikita nyo yan sa mga gilid ng dahon nila. Ayan. Nakikita nyo ba yan? Ayan. Pero hindi naman yan nakakasama. Ang ginagawa lang nila ay nagbibigay lang sila ng sign sa atin na wag na muna natin silang diligan kasi basang-basa pa yung kanilang ilalim, yung kanilang lupa. Ayan kung makikita nyo. Oh. Yan yung excess na tubig na nandun sa kanilang ugat kung saan ay nire-release nila at nilalabas muna nila. At ngayon kahapon, medyo pahapon na yun, so nakakita nga tayo ng powdery mildew. Yun yung number one problema kapag ang mga dahon natin ay palaging nababasa. So sakit na po yun guys. Katulad nito. Nakikita nyo po ba yung powder na yan? Yan na yung tinatawag na powdery mildew. Lagi silang basa at hindi sila masyadong natutuyuan dahil nga dire-diretso yung ulan ng 5 at kalahating araw na nag-uulan. So ayan guys, yung ating mga white strawberry dito ay nagkaroon ng powdery mildew. At hindi natin yan pwedeng hugasan. Ang pwede lang natin gawin dyan ay sprayan sila ng anti-powdery mildew. Ayan, kung makikita nyo, nagpuputi-puti yung kanilang mga dahon. Sign na po yan na magkakasakit na yung ating mga strawberry. Sa part na to, medyo malala na at white strawberry pa naman yan. So, titingnan natin kung makukuha pa natin siya sa spray. Ang masaklap lang yan guys kasi may mga bunga na siya. Ngayon, kapag gagamit kayo ng spray ay yung dapat ay organic para hindi madamage ang inyong mga strawberry. And then, third guys, tingnan nyo pati yung mga strawberry natin ay nababad na sa tubig kasi wala silang net dito unlike doon sa ating mga ginawang tower. Meron silang net so hindi sila nakababad sa lupa, hindi sila nababasa. Kaya ang mga strawberry natin naging pangit ang resulta pag panay ang ulan. Hindi lang yan strawberry, lahat halos ng pananim guys, ganyan ang mangyayari kapag panay ang ulan. Kaya nga mapapansin nyo pag tag-ulan, mahal ang mga gulay at mga prutas kasi pangit ang result. Nabubulok na sila dahil nabababad sila sa tubig ay ang nangyayari tumatabang pa sila kasi nga syempre nalilesen yung nutrients na ina-absorb nila at puro tubig na lang ang kanilang nasisipsip. Ayan guys, puro damage yung ating mga strawberry. Ayan, nag-start na siyang malamog dito. Ibig sabihin ay masyadong maulan, nababasa sila ng husto. Ayan, ito palamog na din. So tanggalin na natin yan. Ayan, wala tayong magagawa. Kasi hindi na rin naman natin yung mapapakinabangan. Mag-i-start na yung mag-mold hanggang dire-diretso na siyang mabulo. At doon natin ilagay para yung mga insect pill ay doon magpuntahan, hindi dito sa ating taniman. So ayan guys, nakikita nyo, nagkakaroon na sila ng mga powdery mildew. At malala na yan. Kahagabi actually, tinanggalan ko na siya ng mga ilang dahon kasi kumakalat na yan. Tumatalon na yan guys. Dadami na yan hanggang dito. So hoping ay maagapan natin sila sa spray. Ayan. Powdery mildew na yan. Kaya ang mga strawberry ay ayaw din na nababasa ang kanilang mga dahon. Kaya ang ginawa kong method ay yung ganito. So yung sinulit ay nagpo-flow ng diretso yung tubig nila sa lupa, hindi sa dahon. Kasi yung unang sinetap ko yan guys, nasa tapat nila. Hindi nga pala pwedeng nababasa ang kanilang mga dahon. Kaya ginitna ko na lang sila at kinamitan natin sila ng mga sinulit. So lahat sila guys ganyan. Oh, tingnan nyo.
Basa talaga yung mga gilid nila. Yan yung palatandaan na nagbibigay sila ng sign na hindi pa nila kailangan ng tubig dahil basang-basa pa ang kanilang lupa sa ilalim. Ilang gagawin natin guys, mag-i-spray tayo ng ating powdery mildew para maagapan natin sila dahil pakalat na yan guys. At nakikita ko nga dito nagkakaroon na sila ng mga, ito yung spider mite. Ayan, kinakain na yung mga dahon natin. Kasi kumakalat yan guys, mabilis. Kaya ang ginagawa ko, pag nakakita na ako niyan, tinatanggal ko na yan. Kasi mabilis yan kumalat. Ayan, nagkakaroon tayo ng spider mite dito. So, ganyan ang magiging problema natin kapag hindi natin madalas puntahan yung ating mga taniman. Hindi natin siya maaagapan. Unlike yung araw-araw, nandyan kayo sa inyong taniman, makikita nyo agad yung magiging problema. So, maaagapan natin. At yung mga strawberry natin, ayan, ang papangit na nila. Kaya tatanggalin na muna natin lahat ng mga bunga natin na strawberry. At para magamot muna natin sila. Kasi sayang guys, kung kailan sila lumaki ng ganyan, saka sila nagkasakit, diba? Mahirap talaga kapag ka maulan palagi. Okay lang na maulan kung ang ulan ay at least 2 times a week. Pero yung dire-diretso na buong linggo ay umuulan, yun yung pangit ang magiging resulta ng mga pananim natin. So masasayang yung effort natin kahit na gaano tayo kagaling sa pagtatanim ay magiging useless. Kasi kahit doon sa trabaho ko guys, madalas kaming masiraan ng mga pananim doon, kamote, sibuyas. Dahil ang mga gulay at mga prutas ay ayaw din ng sobrang tubig. Lalo na yung mga talong, kamatis. So yun lang guys, at next time update ko kayo kapag nagamot na natin yung ating mga strawberry. Ay sayang yung mga bunga natin. Ayan. Nababad na sila sa ulan. So, tatanggalin na natin yan kasi useless na itong bunga natin na to. Kapag once na sila ay ng mga ganyan sira guys, wala na. Masisira na yan, mabubulok na lang yan at aamagin na lang sila. So, kailangan natin silang tanggalin. Kasi pagsisimulan sila ng mga mold at kinakailangan maagapan natin sila. So sayang guys, so 'di ba? Ang dami natin natanggal na strawberry, yung papalaki na sila. Sayang talaga. Dito, okay yan, nakaangat. Ang problema guys, may mold na sila dito sa kanilang mga tangkay. Hoping ay umaraw ng dire-diretso para matreat pa sila kahit papano. Then yung dito nating mga strawberry, ayan, nagkakaroon na rin sila ng mga mold. Kaya importante guys na yung mga mint natin na yan ay natatabas natin para hindi sila natatabunan at sila yung napapriority natin. At sa wakas na mula na yung ating strawberry dito. Kaso tingnan nyo, tinitira ng insect peel. Ayan. So kailangan natin tong iangat. At ayan nga na, itaas na natin gamit lang tong ating nameplate. Dito muna natin sila pansamantalang nilagay. Yan lang yung para hindi sila matira ng ating insect peel. At ayan na nga guys, ang pangit. Ayan, naputol na siya ng kusa guys. Puro ay kinain siya ng insect peel. Ayan. At dahil may bulok na rin siya, mamaya ititest natin to ng ating sweet tester kung naging matamis ba siya. Ito yung strawberry natin na nandito guys. Ayan. At naiwan tong isa. Ayan, kinakain na nga sila ng insect peel dahil nga nabugbog sila sa ulan. So ayan nga guys, naaarawan na sila at hoping ay hindi sila magkaroon ng powdery mildew dahil maganda ang sikat ng araw. So dito hindi pa umaabot yung araw. Mga 1 oras, 2 oras pa, ayan, matutuyo sila. So pag nag-i-spray din tayo guys, mag-iingat tayo kasi nakakasunog din yun ng dahon after nilang matapatan ng araw. Kaya kinakailangan pag mag-i-spray tayo nun ay sa hapon, hindi sa umaga kasi yun yung araw na pwede silang masunog sa init ng araw. Pagka mag-i-spray tayo ng para sa powdery mildew o ng kung ano mga na spray ang gagamitin nyo, ay kinakailangan sa hapon kayo mag-i-spray. Yun yung para wala ng araw at hindi masusunog yung kanilang dahon. And then kinabukasan, ang gagawin nyo dun, didiligan nyo sila para mahugasan naman yung mga in-spray nyo na gamot para hindi sila masunog sa init ng araw kasi possible na malanta ang inyong mga dahon dahil nakakasunog ng dahon yung mga spray. At ayan na nga guys, o isa pa yan sa nalamog sa araw, sa tubig. Kaya ang pangit ng mga bunga ng strawberry natin guys dahil sa ulan. So ito ititest natin siya ng sweet tester sa part 2.